Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our PEEP podcast na pinamagatang Servanthood. And today, sasamahan po tayo ng isang pastora, walang iba kundi si Pastora Susan. Pastora Susan, welcome po sa ating podcast. Salamat Kuya Eugene. It's my pleasure na maging bahagi po ng podcast dito sa BNE. Sa ating mga televiewers, magandang araw din po sa bawat isa. Pastora, can you share us po your short details po of yourself? Siyempre, ang number one, wala nang iba. Ang kaagapay, kabiyak po ni Pastor Ram sa ministry. I give the glory to God at kami po ay na-bless ng mga anak na talented din po, binigyan ng gift ng Panginoon na nagagamit din po sa kanyang ministeryo. Amen. Glory. And Pastora, ilang taon na po kayo dito sa Saudi and saan po kayo nag-work? 23 years na ako dito, since 2001. So, nag-start na ako sa ministry once na pagdating ko pa lamang dito. So, as of now, sa GCC po, or Grace Community Church po, ang aming simbahan. And if I may ask po, saan po kayo sa Pinas? Tubong, Pampanga, sa bayan ng Kapampangan. Florida. Florida Blanca po. Ayan. So, yun po, ipinanganak na talagang Tubong, Pampanga. Doon na kami lumaki. Saan po kayo nag-work? So I started sa military hospital known as RKH nung unang panahon. Noong 2001. Ngayon, Prince Sultan Military na. Prince Sultan. And at present, I'm working Prince Sultan pa rin, pero university as a clinic nurse. Nung dumating po kayo dito sa Saudi, Christian na po kayo noon? Yes, Christian na ako. So, ang pagkakatawag actually ng Panginoon sa akin, it's very fast. Tinanggap ko ang Panginoon na, wag mo na itanong kung ilang edad na ako, ha? 1986. And then April 1987, nabaptize ako, water baptism. Doon na nag-start, no, yung pagkatawag ng Panginoon sa akin. I started sa youth ministry, sa praise and worship. Doon talaga ako ginamit ng Panginoon. And it has been our training ground, ano, yung sa youth ministry na talagang yung kasinip ng Panginoon, tinrain ng Panginoon, hanggang sa kids ministry. And even, I give the glory to God that na ako ang naging presidente ng youth. Doon kami nagkakilala ni Pastor. Ayan, sa youth ministry, we were inviting mga youthcomers noon at nakita niya akong nagsusong lead. Oh. So doon sa pulpito, sabi niya, sino kaya itong magandang babaeng ito? Ayan, na ginagamit ng Panginoon. So I just praise God, sabi ko nga, yung passion ng paglilingkod sa Panginoon, kaagad, ang bilis ng pagkakatawag ng Panginoon sa akin. Out of curiosity, nung una, sabi ko nga, ano ba itong pinagsasasabi ng ate ko? That time kasi nasa Jordan ang ate ko, doon siya nakakilala. So, it's my first year college. Sinusulatan niya ako kasi wala pang yung, mga technology na ganyan. Wala pang So, WhatsApp. through letters, sinishare niya ako, sabi ko, ano bang pinagsasasabi ng ate ko? So, in my first year, nagtanong ako sa mga classmate ko. Sabi ko, ano ba itong mga Bible study na to? Ano ba itong mga born again Christian? So, out of curiosity, doon ako nagsaliksik sa Panginoon. So, nung sabi ng kaklase ko, may Bible study sa bahay namin. Pwedeng pumunta kung ano yun. To rewind, nung kasing high school ako, nandun na yung heart ng paglilingkod. May classmate ako na nagkasundo kami. After nating mag-college, papasok kami ng kumbento. Ang gusto talaga namin magmadre. So nandun na yung talagang yung paglilingkod sa Panginoon. Wala yung mga makamundong Ang focus talaga ay paglilingkod. So we decided na, sige, after nating makatapos, ituloy natin ang kung bukasyon natin. So, pagpasok nga sa kumbento. Kaya lang, yun nga, sabi nga ng Panginoon, hindi ka para dyan. So, dito ako tinawag. Nung tanggapin ko ang Panginoon sa kakashare ng sister ko sa akin, out of curiosity nga, yun doon ko natagpuan ng Panginoon. At ang bilis ng pagkakatawag niya, after na makilala ko siya, tuloy-tuloy, spontaneous ang ministry. Sa youth ministry, naging presidente, sa kids ministry, sa music. Sabi ko,
Lord, thank you for that gift, no? Yung talent na binigay niya sa akin. Sabi ko, Lord, one time, tatayo rin ako dyan sa likod ng pilpuntong yan. Hindi lang ako bench warmer, Lord. Sabi ko gano'n. Gusto ko rin tumayo dyan. So, napakainit talaga ang bilis ng paggamit ng Lord sa akin that time. So, balikan ko lang po yung bagit niyo po kanina na asawa po kayo ng isang pastor. And Yes. before that time, nagbalak po kayong pumasok na kumbento. So, can you share us a little love story po ninyo ni Pastor Ramil? Ayan. And kailan po kayo kinasal? Okay. So, nung nag-start na akong naglilingkod sa Panginoon through praise and worship at sa youth ministry nga, so we're inviting youth that time. So, naghahanap sila ng church. Napunta sila sa church nga namin noon. Ang church namin is Calvary Temple. So, nakita niya akong unang-una na nagsusong lead. At that time, mayroon kaming kanya-kanyang partner, love life. May boyfriend ako, may girlfriend siya, kasama pa niyang uma-attend. At ako noon, ang boyfriend ko noon ay ini-encourage pa lang na sa lumapit sa Panginoon. So, nung makita na ako, sabi niya, paano ko kaya i-break? Wow. Paano ko kaya sasabihin sa girlfriend ko na gusto ko nang makilala itong nakita kong babaeng ito, and I'm falling. So sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng sign. I'm speaking on behalf of Pastor Ram. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kapag pumunta siya sa graduation ko, sabi niya, siya na nga. So, nung graduation niyang yun, sabi ko, hindi ako pupunta. Ba't naman ako pupunta? And to mention, younger kasi sa akin si Pastor. So wala sa aking vocabulary ang mas bata sa akin. I prefer na kaedad ko or mas matanda sa akin. So yun nga, sabi ko hindi siya. Pinilit akong pumunta ng mga youth kasi nga, ikaw ang presidente, hindi ka pupunta, ganyan-ganyan. So sige, sabi, sumama ako. So umattend kami ng celebration ng graduation ni Pastor Ram. Doon niya na Lord, ito na nga ang inihingi kong sign. Sabi ko, papuntahin mo siya. So, pumunta nga ako. So, yun na nag-start ng panliligaw ni Pastor, pamamanhikan. Tumatawid pa siya ng ilog, nilalakad. Yes, it's true. May ilog pa siyang dadaanan para makarating sa amin. Even na nagkasakit ako, kahit naglalakad yan, pumupunta talaga siya. And So, during that time po, single na po kayo noon? Wala na po kayong wala boyfriend? na. Wala na. Kasi nga sabi ko, lingkod ako ng Panginoon at ang boyfriend ko ay hindi mananampalataya, kumbaga inaakay pa lang. So hindi yun ang kalooban ng Panginoon. And paano po kayo na-convinced na si Pastor Ram na po talaga? Kasi magkasama kami sa youth ministry, so very supportive siya sa akin noon. Kung saan ang meeting, kung saan ang youth camp, kung saan ang merong gawain, nandyan siya lagi, very supportive. Talagang nakabuntot talaga siya, nakabantay. So, yun, na-develop na rin. Sabi ko, Lord, siguro, siya ang ibibigay mo sa akin para maging katuwang ko at kamanggagawa sa iyong ministeryo. Kailan po kayo kinasal ni Pastor? January 27, 1996. It's my 27th year, my birthday. Wow. Mismo. Ano yan? Kasi para makatipid. Isang okasyon na lang. So maganda po yun. Yeah. So every And- time na anniversary, Opo. the birthday. Double celebration po. Double celebration. So, may place po ba kayo? Nag-honeymoon pa kayo since birthday nyo? Actually, hindi na. Hindi na. Hindi na. Wala pa kaming pulos, no? Wala Wala pong pang ganung budget. budget na a simple wedding, garden wedding. Ganun lang kasimple. So, bilang parehas po kayo nagsiserve kay Lord, paano nyo po pinatatag ang inyong pagsasama? Masasabi kong talagang yung sa hirap, in good times and in bad times talaga, suportahan sa bawat isa. Merong time na parang susuko ka, ganyan. Kailangan, ako talaga, sabi nga ni Pastor, when nandito si Pastor na uma-attend ng mga Bible study, ganyan, meron siyang binibias ng madaling araw. Yes, until na hanggang 3 a.m. ng madaling araw, lulundag na lang siya sa bakod ng accommodation kasi napagsarhan na siya ng gate. At ako ngayon itong nasa bahay na, Lord, nasa na yung asawa ko?
So sabi niya, yung prayers talaga, sabi nga niya sa akin, alam mo, even though physically, you're not with me sa paghayo ko, sabi niya, yung palang agreement natin sa isa't isa sa paglilingkod sa Panginoon, behind it, yung prayers, sabi niya ganun, kasama kitang naglilingkod. Where, sa paglilingkod nyo po, isa is sa nagkakaroon po kayo ng sermon or preaching. So, how do you prepare po your preaching? Actually, yung schedule namin is in a rotation basis, kasama ang leadership. Pero more on, mas maraming schedule si Pastor. Especially kapag mayroong mga bisita, evangelism, sa kanya talaga namin. Linya niya talaga kasi ang sa evangelism. So, more on schedule kay Pastor and then the other leaders at saka ako. And to mention, bilang isang pastor, masasabi ko, ang focus ng aking ministry is more on administrative pastor. Administrative. Yeah, ako ang gumagawa ng mga schedules, mga programs, nag-handle ng kung ano-ano sa simbahan. That's more my role. Doon ako nagagamit ng Panginoon. So, paano nyo po na-handle yung ibang ministries like music, together with teaching and preaching? Ayan. Napaka tawag dito, emotional ba? Or masasabi ko na heartbreaking. As of now, ang sitwasyon ng simbahan na iilan na lamang kaming natitira. So, as a head pastor ng music ministry, head ng music ministry, ako rin ang tumatayong song leader. At wala kaming mga musicians. Would you believe preparing the songs with -1? Ang hirap maghanap ng mga -1 na aakma. Yung bang pinrepare mo yung line-up, ang tagal, siguro 1 linggo mong pinagpipray, pinag-aaralan yung line-up mo, paano ang mensahe na magja-jive ang bawat line-up mo. And then pagtingin mo ng YouTube, walang -1. O kaya karaoke type, which is hindi ako favor doon. Every time napipili ako ng -1, yung bang hindi madidistract ang mga kapatiran when they sing with me in -1. At saka kapag nandun ka na sa pulpit to lead, kung ano yung inulit ng -1, kung magre-repeat siya ng 3 beses o isang chorus or what, you have to follow that. Not like kapag live band ka, no? Pwede kang sumenyas kung babalik ako sa first verse or babalik ako sa chorus or sa bridge, ano? So ang hirap bang yung dalhin na paano mo ililift up yung congregation to worship na habang kumakanta ka, at the same time nag-a-adlib ka. Yung bang mensahe, yung bang pinapa-realize mo, pinapaisip mo na para hindi sila ma-distract na, -1 lang ito, parang karaoke lang ito, parang nagkakanta. You have to help them realize that we are worshiping a God. Even though in such yung ganung pamamaraan na -1. Ganun kahirap ang aming pinagdadaanan ngayon. Napakahirap po pala, Pastora. Pero bukod po dyan sa music ministry, meron pa po bang ibang suliranin ang inyong bahay-panambahan? Yes, yun nga, nabanggit ko nga kanina, no, kakaunti lang kami ngayon. Maraming mga nag-for good. In the beginning, ang dami namin. So, halos lahat sila nagpunta na ng mga ibang bansa. Ang dami nang nagpunta ng Canada, Ibang ng bansa. UK, ng US, ng London, mga nag-for good na sa Pilipinas. So, hindi talaga may iwasan na mababawasan ang mga. Kaya pati yung mga, ang dami kong hawak na ministry. Even yung sa finance namin, umuwi na rin, nag-for good na rin, 2 kami dapat. So ngayon, ako na lang ang humahawak, ibinibigay ko sana sa ibang leaders, no? Pero since pag sinabi mo kasing finance ministry, hindi nila tinatanggap kaagad ng ganun-ganun na lamang. Opo. Alam nila na mahirap ang sa finance ministry. And aside from that, sabi nga sa lokal na salita, whether you are a blue-collar or white-collar job, ang isang pastor all around. Naglilinis ako ng CR, no? A day before, piniprepare ng chart, nagba-vacuum, nagmamap, nililinis ang mga CR. Lalo na kapag na-assign ka pa ng cook, ang tawag namin dyan is HRM, no? Homeroom refreshment, no? Ministry. So, mamamalengke kami ni pastor. Even logistics, inako na naming lahat, no? Kasi nga naman, kami ang may sasakyan, may transport. Meron man kaming ibang mga members na walang transport.
bakit mo pa susunduin? Opo. Pwede namang kami nang gumawa kesa sa iaasa mo pa sa kanila. So, all those things, no, custodian sa bahay, cook, finance, music, pastoring, baga, talagang si Lord lang talaga. Kung wala ka kay Lord, baka siguro umayaw ka na. Opo. Having all those all those tasks, it's only talaga by God's Opo. grace. So, was there a time po ba na umiyak na kayo kay Lord because of this problem in Yes. ministry? Yes, yes. Talagang, Lord, sabi, hanggang kailan itong pagsubok ko na ito, no, na time na ba? Susuko na ba kami? Titigil na ba kami? No? And this last 2 Fridays, no, nagbigay ng kasagutan ng Panginoon. Ibinalik yung dati naming kapatiran na dating masigasig sa pag-i-invite, sa pag-i-evangelize, nagdadala ng mga kaluluwa. And then, for these 2 Fridays, nakapagdala na siya ng 5. Wow. So nabuhayan talaga kami ng loob na, Lord, magko-continue kami. Hanggat hindi mo sinasabing hihinto kami, stop na, hanggang dito na lang. Tuloy kami, Panginoon. We're not working for men, we're serving a living God. So, talagang ang pag-asa namin talaga ay sa Panginoon. So, kung may mga times po na nakakaranas kayo ng mga suliranin sa ministry, ano pong support ang nakukuha niyo po sa family? Paano po kayo sinusuportahan ng family? Every time na may mga suliranan, ang unang-una kong mini-message actually ay yung sister ko, yung panganay namin na nag-share sa akin ng Word of God. Siya ang parang tinuturing kong mentor ko, sa kanya ko lahat binubuhos. And even my other siblings, no, even sa anak ko, ganyan. And alam ni Pastor Ram ang kalagayan ng church. Even sa mga kapatiran, minsan nag-voice out ako sa leadership namin, ano. At yung prayer talaga. At madalas yung meditation ko, yung reflection, unang-una kong Lord, what's the problem with me? Sabi ko ganun. Ano ba, mali ba ang aking decision making? Mali ba ang aking, dahil nga sabi ko nga, I'm on more on administrative pastoral ministry. So mali ba yung decision making? Mali ba yung naririnig ko, baka kunwari lang akong may naririnig na boses mo, hindi pala, feeling ko lang pala yun, no? I always correct myself na tinatanong sa Panginoon, am I on the right track, Lord? So yun ang nagpapabigay ng comfort, ng relief sa akin na move on, I'm with you, I'm at your back. Yung ganun ba na hindi kita iiwanan, hindi kita pabayan. So, the Word of God, His promises, yun talaga ang pinangahawakan. And yung reflection sa sarili, meditation, and prayer. Prayer talaga. So, was there a time po ba na kinokorek po kayo ni Pastor Ram or vice versa? Yes. Although, minsan, syempre iniwasan namin na kahit sabihin mo kasing husband and wife, no, yung bang very careful tayo na masaktan ng feelings ng isa't isa. So we are also aware and careful kami when it comes to correction. Na minsan nga dinadaan ko sa biro o yung ganito. Kasi si Pastor Ram, pag nag-preach yan, kulang ang 1 oras. Kaya pagka tinaas ko na yung Timer. medyo gumaganon na ako. Timer. Gumaganon na ako, last 2 minutes. O ganun, last 5 minutes. O, yung mga ganun ba? O after the service, minsan, binanggit mo yung ganito kanina. O kaya, nag-post ka ng ganito. So may correction po? Oo, meron naman. Open naman kami sa mga bagay na ganun. Was there a circumstances po ba na nangyari sa pamilya nyo na nasubok po yung faith nyo po? Yes, super. Ayan. Pwede nyo po bang i-share sa amin? If okay lang? Yes, amen po. As I've said before, we're blessed sa 2 naming anak na talagang ginagamit ng Panginoon. At yung panganay namin na nauna ng umuwi sa Panginoon, at the age of 8, he already started sa ministry, sa music ministry. At hanggang sa we find out na na-diagnose siya ng CKD, no, yung kidney. At nag-second opinion kami sa Pilipinas, ganun pa rin ang sabi ng mga doktor.
So he'd gone through a lot, naka-5 operasyon siya. Hindi naman ako makapag-resign at that time dahil nga sa finances. Kailangan niya ang gamutan. In and out siya sa hospital, dialysis and everything. So nung pumutok na yung ugat sa ulo niya, he had to undergo emergency craniotomy. Tumawag yung doktor sa amin. Sabi niya, kung hindi pa natin gagawin ang operasyon na yon, wala na talaga. Hindi niyo nadadatnan yung anak niyo. So okay, go on. Gawin na. Kahit na kung saan kami maghanap ng pera para matustusan ng gastusin sa ospital. And it was so amazing naman yung simbahan namin noon. Talagang very supportive when it comes to finances. Kapag humingi ng nag-announce ang aming pastor noon na mag-love gift or anything, alam niyo yung kung ano yung malilikom na love gift sa basket, dodoblihin ng church. Ganon ka supportive ang church noon na ipapadala sa Pilipinas. And there was a time na talagang comatose siya for 10 days. Nung umuwi kami, comatose na siya. Hindi na naibalik yung inoperang bungo sa ulo niya, hindi na naibalik. But with prayers, na-survive niya yung comatose period na yon. Nagising siya. At nakalabas pa ng ICU. At ang kagandahan noon matutuwa ka sa batang yon, talagang kahit na nandun na siya sa binit ng kamatayan, sa banig ng kasakitan, tatawag pa yan, i-message mo, tanungin mo ang lineup, tutugtog ako. So kahit na nakahiga siya sa bed sa ospital, hanggang yung kamay ba niya na tumutugtog, ano yung lineup, alam naman namin na hindi naman siya makakapunta sa church. Hindi naman siya makakapag-minister. Nakaratay siya sa simbahan. But his heart talaga, ang batang yun talagang bahay, school, simbahan lang. Full-time talaga siya. Full-time siya sa simbahan. Kahit paglabas niya ng school, kahit 1 linggo pa yan na EGR, siya lahat ang tutugtog, ganyan. So, binigyan niya talaga ang buhay niya. So, I was asking the Lord, tinatanong ko noon ng Panginoon, Lord, sabi ko, ginagamit mo ang batang ito para namang napakaaga yata ng pag-uwi niya sa'yo. Sana i-extend mo pa para magamit mo pa siya, makasama pa naming naglilingkod sa'yo. Pero siguro sabi ko nga, nung ang bata na ang nagsabing, kasi wala nang lugar sa katawan niya, ang kaya pang tusukan, puro na lang siya tusok. 5 operasyon siya. Sabi niya, enough na. Tama na. Kumbaga, siya na ang nagsabing pagod na. Biruin mo, ang daming blood transfusion na nilalagay sa kanya. Hindi namin alam, but God provided mga pamangkin na nagdo-donate ng dugo kung saan-saan kami naghahanap. And God provided yung mga bloods na kailangan kasi yung kung anong pasok ng blood transfusion, siya rin ang labas niya. Talagang tinatain niya, nilalabas niya talaga ang blood na talaga na naglaging sepsis na, yung buong katawan na nalason na. Until inuwi namin, nag-provide na lang kami ng oxygen sa bahay, ganon. At dumating yung night na talagang wala na siya. So, nung itakbo na namin sa ospital, wala na talaga. Dead on arrival na. So, yun lang sabi ko sa Panginoon nung nasa burol na siya. Sabi na, nangako kami talaga sa kanya, anak, ang iniwanan mong ministeryo, ipagpapatuloy namin. Hindi hadlang ang pag-alis mo, ang pag-uwi mo sa Panginoon na kami titigil. Masakit man itong nangyari, but sabi nga, ang lahat ay may time. There is a time talaga na darating na uuwi tayong lahat sa Panginoon. Nauna ka lamang, pero hindi ito hadlang para hindi kami magpatuloy sa Panginoon. Lalo kaming naging matatag na magpatuloy sa Panginoon sa ministry. So during that trial po, ano po yung naging relasyon niyo sa Panginoon during that trial period? Mas lumalim po ba? Yes. Or Yes. mas lumalim po? Yes, mas malalim. Yung bang naging sumpaan sa Panginoon, kumbaga yung agreement mo sa Kanya mas lalo na the more na maglilingkod ka. Imbis na yung iba kasi panghihinaan ang loob na hindi na.
Hindi, the more na hanggang dalhin kami sa pastoral ministry, ito na nga ang kinalalagyan namin ngayon, mas higit pa, a greater, wider na ministry ang ipinagkaloob ng Panginoon sa amin. And Pastora, may na-mention po kayo na mayroon pa po kayong isang anak. Involved din po ba siya sa ministry? Yes. And kamusta po siya? Sa ngayon, nasa Pilipinas. She's busy sa kanyang college life. Alam mo naman sa Pilipinas, kapag ka tayo'y umuwi, even though worker tayo dito, praise and worship leader siya dito, no, sa music siya ginagamit. Pagdating sa Pilipinas, there are a lot of requirements na kailangan 8 months kang continuous na uma-attend ng mga D group or Bible study group, ganyan, na walang absent, pati sa pag-attend. Minsan may classes siya. May pasok siya, may mga exam. So, napuputol yung continuity ng kanyang pag-attend ng Bible study. So, yung life group ang tawag nila sa atin doon, So, napuputol yon. Ngayon, hindi siya ngayon maisalang. Hindi siya maisalang kasi nga walang continuity para ikumpleto niya yung requirement. So how do you support Kyra po? Siyempre, dahil unika iha. Ayan. So, lahat ng pwede namin talagang ibigay sa kanya. At saka yung higit sa lahat. Kung ang father niya, si Pastor Ram, talagang kung anong sabihin niyan, yes ka agad si daddy. Ako, pagka akong sinabihan yan, marami mo ng letanya. Letanya in a sense na pagtuturo, anak, ganito kasi yan. Yung bang, pag ikaw ba ay ganito, ano ang magiging rason, bakit? Is it worth? Yung bang pinapaisip ko muna sa kanya, I give realization and let her decide for herself na yung bang parang piniprepare ba siya na maging mature, maging independent, ganun. Hindi lang pag sinabi ni daddy, okay na. Mommy's girl po ba? Or daddy's girl si Kyra? What do you think po? Sarap. Sa tingin nyo lang. Sa tingin ko, daddy. Kasi kada hingi niya, kada sabi niya kay daddy, walang hindi si daddy. Yes ka agad, without thinking. So, salamat po sa pag-share nyo sa family nyo. Ngayon po, dumako po tayo sa church po. As you mentioned na ginawa po kayong shepherd ni Lord in your church, ano po ang programa sa panambahan para palakasin pa po ang pananampalataya ng bawat isa? Okay. So, sa ngayon, since ako nga ang gumagawa ng programa namin, this monthly mayroon kaming programa, mayroon kaming tema, and then subtopic. And at this time, dahil nga sa sitwasyon ng church, revival ang pinakatema namin. And last Friday, ang subtopic namin is about weaknesses versus strength. Yung behavioral overcomer. Yung behavior, paano ma-overcome ang mga sitwasyon ng ganito. At supposed to be, sa akin naka-assign yun. Since wala nga kaming song leader, so the whole time talaga, walang vacant. Ako na talaga ang nagsusong lead. So, ipinasa ko kay Pastor Ram yung topic ko. Sabi ko nga sa kanya, baka naman manawa na ang mga miyembro sa akin. Ako na nga from the praise and worship, pati ba naman sa preaching, nandiyan ka, sasabihin, ba't ikaw pa rin sa preaching, nandiyan si Pastor Ram. So, ipinasa ko yung topic ko sa kanya, and glory to God po, napakaganda po ng explanation ni Pastor. Sabi ko nga, siguro kung ako nag-explain noon, siguro mas lower ang grade ko. Pero talagang sa pastoring, when it comes to Word of God talaga, yun ang gift ni Pastor. And as a pastor naman po, how do you handle things sa mga issues ng panambahan? And how do you motivate yourself? Sa mga issues, actually, ang hirap, no? Pagka may sinabi mong issue na iilan lang kayo, pag nag-meeting kayo ng mga leaders, ang kagandahan doon na you remain motivated sa sa suporta. Kumbaga kahit anong hirap yan, kahit na anong sitwasyon, nandyan yung mga leaders mo, yung leadership na patuloy sumasagot, na sumusuporta, just let's move on, go on lang tayo. Si Lord din, may gagawin si Lord, basta prayer lang, no? Yung ganong suportahan ba, yung maringgan mo yung mga kapatid na ganun ba, hindi ka uurong Hindi mo sasabihin na, hindi na, tama na. Hindi Makita mo yung mga miyembro na gustong magpatuloy, yung support ng mga leaders mo, go on lang tayo.
Kung kailangang mag-remain muna na tahimik lang, let's pray for it. Ganon ang ano namin, yung unit, diba? Pastor, bari ilang years na po pala kayong pastor? Ah, kung 23 years na ako dito, masasabi kong mga 18, ganyan, mga 18. 18. As a pastor, Opo. mga 15 siguro kasi 15. una kasi nag-umpisa kami ni Pastor Ram as elders, leader ng isang simbahan. Bago kami na-join ng Acts Ministry, nandito pa noon ang pastor sa BOG, si Pastor Ernie. Siya ang bumisita sa GCC noon para i-dedicate kami, mga workers, leaders po So, ng mga- church. So mga 15 years na po. Mga So 15 paano years. niyo po may encourage yung mga tao na may calling din po sa pagiging pastor? When it comes to calling, ang masasabi ko, no, sa mga viewers natin o sa mga workers dyan, na mga elders, mga deacons na future na maging mga pastor, maging sensitive yung calling. Kasi iba kasi yung sasabihin mo, nararamdaman mo lang, parang magpapastor yata ako. Parang tinatawag yata ako ng Panginoon na magpastor. So, it's not a matter of feeling. You have to make sure na yung calling mo ay talagang sigurado. Merong mensahe, merong sign o pangungusap ng salita ng Panginoon to prove na talagang may calling ka sa pastoring. At kapag ka pagpastor, yan, expect, no, yung double na pag-atake ng kalaban talaga. Expected talaga yan. So, kailangan mo ng matatag, prepare, no? Maging matatag ang loob mo, matibay ang loob mo. Yung prayer life mo, talagang dapat built yun talaga, firm. Kasi kung wala kang prayer life, wala kang meditation sa salita ng Panginoon, pastor ka, tapos sasabihin mo, isang pitik lang, napakahinang pitik pa lang. No? Parang simpleng bagay pa lang, simpleng suliranin pa lang, gumigive up ka na. Hindi ka lang napansin, hindi ka lang nabati ng miyembro, napakamaramdami na natin. So bilang isang pastor, hindi ka ganun kadali na sabihin mo, kaya ko to. No? Kailangan talaga ma-build up, sigurado ka sa calling mo. And ano naman po ang maipapayo natin sa mga kapwa niyo po pastor na nakararanas ng discouragement or panghihina? Sa mga kapwa ko pastor na ayan, gusto ko lamang po kayong ma-relax. Yung bang talagang hindi mo mawari ang responsibilidad na nasa ating mga balikat. But always, being Christ the center po ng ministry, ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ang Diyos po ay makapangyarihan, walang imposible, walang mahirap para sa Kanya. At siya ang bibit-bit sa atin. Lagi kong nilalagay sa mind ko, sabi ko, You Lord who began a good work in me, you are faithful, no? Natapusin ang race na ipinagkatiwala mo sa akin. We are just instruments, Lord. So, sabi ko nga, ikaw na lang ako ay tapat. So we stand to your promises, we stand to your words na anuman ang kaharapin ng mga kapastoran, ng mga kamanggagawa, nandun lagi ang pagkapit at pagtiwala at hope lagi sa Panginoon. So napakagandang insight po. And lastly po, Pastora, how do you define servanthood or being a servant of God? Servanthood, ayan, sabi nga if you want to be the leader or the master, be the servant of all. Kaya nga sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, obey first before you complain. Ganun ang isang servant sa Panginoon. Hindi siya namimili kung mababang lang ito or tagapunas lang ito ng upuan. No? Being a servant, it's the heart that counts. Alam nyo, kahit na humahaba ang ating istorya dito, I just want to share nung nasa youth ministry ako, dahil nga ito ang naging training ground namin. Even yung mga youth noon na kasamahan ko, would you believe na I really thank and praise the Lord, mga pastors na rin ng iba't ibang simbahan, mga leaders na rin ng iba't ibang simbahan. It's because the Lord had put in our hearts yung talagang paglilingkod sa Panginoon. Kapag ka sinabi mong maglinis, kailangan mag-gardening, yung bang hindi ka yung bossy. Ang isang servant ng Panginoon, hindi siya dapat na playing boss o
parang pa-importante na kapag oras na ng kainan, ay nakaupo na lang dyan at ipagsisilbihan. Hindi. Ang isang servant talaga ng Panginoon, ikaw ang magsiserve sa iyong mga flocks. Amen. And can I add, I Yes, just po. want to read this verse Sige po. sa mga nagdanais po na who have that heart na in the future ay maging lingkod o in the pastoral ministry ay tawagin ng Panginoon. I just want to share this verse. Ecclesiastes chapter 2 mula sa verse 1 hanggang 6, yung katapatan po ng Diyos. Ang sabi dito, Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya upang ikaw ay parangalan at sa katapusan ng iyong buhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin ang kabiguan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng paghamak. Magtiwala ka at tutulungan ka niya, mamuhay ka sa katwiran at umasa sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Thank you po, Pastora Susan. Napakagandang verse. Maraming salamat po sa time ninyo, sa Salamat din po. pagtugon po sa tawag ng Panginoon. And also, sa time din po ninyo dito sa bahay ni Emmanuel para sa amin pong podcast. Maraming salamat din po. Nawa sa ating pong mga manonood is nakapulot tayo ng magandang aral sa buhay ni Pastora Susan na sa kabila ng mga nararanasan nila mag-asawa ni Pastor Ram is patuloy pa rin po silang naglingkod sa ating Panginoon at mas lalo pa pong pinagtibay ang kanilang commitment sa ating Panginoon. Please like, share, and subscribe on BNS YouTube channel. Maraming salamat po and see you on our next podcast. God bless everyone! Parang